Hello guys, Jayco here and ito na nga guys no sa episode 2 sa usapang SB19 na we all love, we adore them, 'di ba? So ito naman ang next question, 'di ba? Kasi yung first episode natin talagang pinanood ng mga 18. Thank you very much ko 18 no, mga caps and all that. Thank you very much sa support at sa mga messages no, nababasa ko lahat 'yon. Hindi ko lang naisa-isa mag-comment but um, it means so much po sa akin from the bottom of my heart. And ito naman guys, episode 2, hope you will also like this, lalong-lalo na ito na usapang bias. Yan, usapang sino nga ba sa lima ang gusto nyo? Or syempre no, sa mga grupo kasi ng mga K-pop, P-pop, talaga mang uso talaga yung parang, ay, favorite ko siya, ganyan. 'Di ba? Dati naman, Sex Bomb, sa Accelerate, Pop Girls, ganyan, 'di ba? So, every group naman talaga kahit sa mga artista search man 'yan 'di ba? Sa mga singing contest, ay bet ko si ganito. 'Di ba dun sa Starstruck Batch 1, kuwari lahat tayo talagang naging fever 'yan, no? At ako no, kahit bata pa ako talagang favorite ko talaga noon si Sheena Halili. Tapos nung hindi na siya nanalo, umiyak talaga ako. But that's for another video. And yun na nga guys, no? So ito naman, usapang bias, usapang favorite, usapang sino ang gusto mo sa kanila based dun sa grupo. And ito na nga sa SB19 na talaga namang alam naman natin, mahal na mahal talaga natin. So this one, alam niyo, actually, no, na-voice out ko na kung sino yung gusto ko, sino yung bias ko. Kasi halos lahat ng mga videos ko minsan, nasasabi ko rin. At sa mga ganap din, lalong-lalo na kapag kasama sila, nandun sila, like last year, no, talagang ang dami ko rin talagang times na nasabi ko rin yun during their pagtatag, during their Dunkin' Donut concert and all that. But anyways, ito na nga, yun na nga. So yung bias ko talaga sa SB19 is si Stel. Ayun, sa mga berries out there, yes. And alam nyo favorite ko rin yung strawberries. Kaya nung nalaman kong berries yung tawag niya sa mga fans niya, no? Talagang, oh my God, meant to be, di ba? Parang, ang sarap kasi ng strawberries, like strawberry lang talaga sa Baguio, strawberry shortcakes, strawberry flavors, sa milk man yan, sa cowhead, sa mga ice cream and all that. I love strawberries. Like sa donuts din. Yan. So, yan kapag strawberry, talagang gustong-gusto ko talaga yung flavor kasi maasim siya na sweet. Parang nagtatalo talaga yung lasa kaya hindi siya nakakasawa. Kaya naman siya yun yung favorite flavor ko. It's just so happen na berries din yung tawag sa mga fans din ni Stel Ahero. So, ito na nga, first question. Bakit ko siya naging bias? Yes, a lot of you, syempre, yun yung tanong nyo, ito yung content, di ba? All about bias. And you can share as well, guys, sa mga berries, co-berries ko dyan, comment kayo. At sa mga hindi co-berries, like mga CCOs, mga corn, sa mga hotdog dyan, sa mga BBQs, talagang magkikinig pa rin kayo kasi usapang SB19 para naman to. It's all about unison din naman to, united, di ba? Kapag naman SB19 pag-uusapan, talagang love na love talaga natin. Walang hate dyan, di ba? Bakit ko siya naging bias? First of all, his voice. His voice, grabe din talaga. You know naman guys, sa episode 1, if napanood nyo, mahilig talaga ako sa mga OPM ballads, OPM singers, yung mga belters, yung mga balladeers. Yan, na Martin, Gary, Augie, Eric, Christian Martin, Regine, Jaya, Lani, Sarah, Rachel, lahat ng yan, yung mga bumibirit o yung mga nag-high notes, talaga na-amaze talaga ako whenever I saw them sa TV or kapag live performances. Ayan. So, kapag matataas na yung mga kinakanta nila, feeling ko ang hirap kantahin at talagang it needs a lot of effort for you to have that voice comes out and then yung ngala-ngala mo nakikita na tsaka yung vocal range mo napakataas. Just like Regine Velasquez. Like, sino ba hindi nakaka-admire sa kanya, di ba? Parang lahat sa kanya kapag singing contest yung mga songs niya yung kinakanta. Kaya naman lahat tayo, we grew up listening to her songs. Ogie Alcacid as well. Di ba? Martin, Ogie, talagang lahat ng mga yan, alam ko yung mga kanta nila whenever
kapag may mga concert or shows sila, talagang alam ko like 10 songs of them I know. Parang gano'n. Yabang, that's the reality. That's why yun na nga, unang-una yung his voice. Kasi siya yung parang pinaka-main vocal sa SB19. Angelic ng voice. Tapos, first time I heard him live sa concert dun sa Pagtatag, Manila. Second day yata, if I'm not mistaken, Gen Ad ako nun. So, wala pa masyadong, budget. So, dun pa lang ako sa taas. Kumanta siya ng Defying Gravity. My goodness. How could that human sang that? Di ba? Parang, oh my goodness. Ang galing niya talaga. Napakalinis. Yung shifting ng voice. Parang, oh my good. Talagang napanganga talaga ako nung solo part niya talaga. Defying Gravity yung kinanta niya. Tapos nung pagtatag kasi finale, um, yung kanta ni Mr. C yung kinanta niya, di ko masabi. Yung kay tagal na rin yan. So, medyo na mental block lang ako. Ayun. So, yun yung kinanta niya. So, nung kinanta niya yung Defying Gravity, oh my goodness. Grabe, 'di ba? Tas red hair pa yung buhok niya, grabe napaka-cute cute tsaka cool nung aura niya tapos kakanta siya ng gano'n. Grabe din talaga 'yun. So 'yun, napanganga talaga ako nun, then yung balahibo ko talaga tumaas talaga, like literal. Tapos nun na, alam ko na siya. And then nung pinapanood ko na nga sila yung hanggang sa huli, siya rin yung mataas na part dun. Tapos first time ko na rin pinakinggan ko na rin yung full album ng Pagtatag. Tapos, ang gaganda ng parts niya, ang hirap kantahin. Parang, grabe din talaga to. That's when I started na maging fan, parang maging bias ko siya sa group. Ayun, di ba? Tapos, ang galing din niya sumayaw. Paano yun, di ba? Parang ang galing niya sumayaw. Talagang nakakasabay siya. Talagang, kung groove, at saka grabe din talaga. Lalo-lalo na yung Street Boys concert nila with Justin, silang dalawang guest, ang lambot, and at the same time may pitik. Alam mo yung parang ang yabang pero he dances gracefully din kasi kaya grabe din talaga. Ang sarap niya ang sarap niyang tignan, ang sarap niya makita na nagpo-perform on stage. Talagang busog, 'di ba? Yun yung nafe-feel ko talaga whenever I see him performing. Tapos um dun tayo sa mga appearances no nun sa live na napakinggan ko, and also yung hanggang sa huli with Miss Regine Velasquez sa ASAP, and then ginawa nila ito sa Wyatt concert nila, 'di ba? So nung grabe din talaga yon, basagan ng ngalangala. Kaya medyo na-disappoint din ako, na-sad din ako nung nalaman ko na hindi na nga siya tutuloy na maging guest sa 21st concert ni Regine sa reset niya, covers. Nabanggit nga niya, sometime somewhere yung kakantahin nilang dalawa. But, hindi na nga ito matutuloy kasi nga miscommunication with the management. At, yeah, so yun yung nangyari. Hindi talaga natin alam kung ano yung internal problem na whatsoever, what caused the yung parang yung guest niya hindi na matuloy, 'di ba? So, ayun, actually guys, to tell you honestly, the day I saw the video or the post na guest nga si Stel sa concert ni Regine, mind you guys, nag-book na talaga kaagad ako, VIP seat kaagad. Like talagang wag nang magpatumpik-tumpik, sabi nga ni Vice, 'di ba? Pero ayun na nga, nasad ako na hindi na nga siya. Pero thank you very much sa mga fans, sa management ni Regine, no, kay Miss Kakay, dahil sa mga nakaalam or sa mga naka-purchase nang nalaman nila na si Stel yung nung pwede mag-refund. So talagang in all fairness naman talaga, yung management ni Miss Regine fair talaga. Like yung mga talagang sinadya talaga si Stel, talagang pwede mag-refund. Ako guys, no, actually, I heard and I saw Regine Velasquez already in several shows niya talaga kasi fan din talaga ako ni Miss Regine. Sa solo niya, nag-VIP din ako noon last year. And yung last 2 years, I guess. Tapos yung Regine Rocks din niya, yung repeat din ng April. Talagang fan din talaga ako ni Miss Regine. It's just so happen, mas nanaig yung power of like guest si Stel. Tapos yung, alam mo yung banter nila, if ever man lang, na meron silang short moment, parang ang sarap nila makitang
magtawanan, 'di ba? And lakas ng humor ni Stel. Ayun, isa din 'yun yung gusto ko, pero mamaya 'yun. Yung 'di ba, yung tatawa ka lang ng tatawa, eh, yung dalawang 'yan, 'di ba? Talagang komedyanteng literal eh, kahit hindi na magsalita yung mga 'yan. I mean, kapag magsasalita man sila, alam na talagang tatawa yung mga tao. But I think soon, maybe soon, 'di ba, na matuloy ulit 'yun. Sana concert talaga nila like Julie Stel, 'di ba? Ayun. Tapos, ba't napalayo tayo ngayon? Yung boses niya talaga, like angelic, napakataas. Tapos, na gano pa ako nung All By Myself era niya, no? Yung All By Myself anymore, ganun. Talagang grabe din talaga itong taong to. Nung nag-guest siya um, guest siya sa concert ni Eric Santos sa Canada ba yun or sa Amerika? Tapos, after that, yung era na yun talagang wow. Talagang mas dumami yung fans ni Stel talaga. Like literal, aminin nyo sa mga tao dyan na nanonood ngayon. Parang yun din yung basehan nyo kung bakit naging fan din kayo ni Stel because of his All By Myself powerful rendition, di ba? And then, tumatak na yun talaga sa kanya, nag-trending yun, tapos nagbigay na nga ng reaction si na Jed, kung ano nga ba yung reaction nila na, di ba talagang, wow, talagang female key, di ba? Tapos, ay hindi. Nag-all by myself siya kay Foster, David Foster, 'di ba? Oh my goodness, how could I parang yun, tas dun siya nag-all by myself. Tapos dinala niya sa Eric Santos show, ayun. Tapos Sometime Somewhere ni Mr. C, ang ganda rin ng rendition niya. Tumaas din yung balahibo ng mga nanood, including Miss Jessica, binidyohan pa ni Kakay, 'di ba? Tapos ang taas, tumaas talaga yung balahibo ng mga nandun. Hindi lang talaga ako nakapunta kasi nga 'di ba? Mahal yung ticket. Ayun, tapos syempre 'di ba talagang basagan din ngalangala din yun. Talagang effort din talaga din si Stel dun and also yung All By Myself talagang wow. Talagang ganun yung level na ni Stel. Kaya naman marami na nakaka-appreciate sa kanya, marami nang bumibilib sa kanya, sa kanyang kakayahan, sa kanyang vocal prowess. And then, ano pa yung mga trending performance na nagustuhan ko rin sa kanya? Ayun, 'di ba Defying Gravity tapos yung concert nila with Julian Stell. Grabe din talaga yun. Yung day 2 kasi ako doon ako nanood sa day 2 eh. Tapos yung yung opening pa lang, yung narito ako, parang nagkakaproblema na siya sa ears niya or sa mic niya, parang ang hina. Tapos yung kay Julie malakas, parang dapat pinapataas niya, pero grabe din talaga guys. Ang powerful ng boss niya. Hindi siya na-puke kahit na kailangan niya talaga ng malakas na buga kasi nga mahina yung mic. Alam niyo guys, kung performer kayo, alam niyo to. Kasi, wow, performer. Hindi, alam niyo kasi kapag malakas yung music, I mean, dapat yung range, yung volume ng mic mo, tama, lalong-lalo na may kaduwit ka pa. So, kapag may yung kaduwit mo, tama lang yung mic, tama yung lakas, tas ikaw mahina, hindi, mahirap yun guys. Like, talagang kailangan mo talagang ganyan mo yung mic para at least marinig. Pero yung sa kanya guys, kahit nang taas ng tas ang medyo mahina yung mic niya, wow, grabe din talaga. Like, napahanga pa niya talaga ako doon. Tapos, what else? Ayun, talagang he can dance, he can sing eh. Kasi parang yung dance and sing na yan, parang si Sarah lang nakakagawa before. Pero ngayon guys, di ba, P-pop na, sina SB19 na yan. And then yung solo nila, kaya rin nila on their own. Yun na, share ko lang guys, yung si Josh, di ba? He had his first ever album concert then tapos pinalabas nga kahapon sa GMA. So pinanood ko rin siya and then grabe din talaga siya. Like, kaya rin niyang, bakulaw din siya guys, halimaw din talaga siya sa stage. Like, kaya rin niyang sumayaw at kumanta rin talaga at the same time. Ay nako, grabe, 'di ba? Ano pa ba hindi ginagawa ng SB19? Parang pag-arte na lang ata hindi nila gagawin. Parang yun na lang yung gagawin nila para check na lahat, 'di ba? Pero ayun, para may narinig akong source din na isa sa kanila mapupunta sa sangre. Sana, 'di ba? Ayun, tapos ito na nga, yung sense of humor niya. Like yung sa Dunkin ko talaga siya like super na love sabi nga ni Chris Aquino because of his humor, his comedic side. Ang bilis ng
ng ano niya, ang bilis niya mag-isip. Parang si Vice, parang sa mga komedyante. 'Di ba kapag komedyante ka dapat walang ano, walang dapat hindi dapat go 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 lang sabi nga ni Rufa, 'di ba? Parang parang dapat walang ang tawag dun, basta yung parang dapat alive lahat yung sinasabi mo para matawa yung mga tao. Tapos yung Dunkin, guys, 'di ba ang daming parang fan meet kasi yun eh. So parang madaming games, madaming pakulo. Ay nako, grabe, naubos yung oras nila because of the ano nila, yung mga sense of humor nila, yung comedic side nila, yung pagpapatawa nila, like parang natural lang, parang walang tao. Parang nasa TV lang, parang nanonood lang tayo sa TV tapos sila talagang gawin nila yung gusto nilang gawin kahit wala na sa script. Sabi nga ni BJ Aya nung in-interview ko siya before, parang naubos yung oras. Wala na sa script, wala na sa tanong, ganun. So ganun talaga, like ang bilis niya magsalita, ang bilis niya mag-isip, tapos nakakatawa talaga, like literal, talagang hindi ka maboboard. Kuwari, he will have his solo concert. Grabe din talaga. Julie Stel pa lang, 'di ba? Parang minsan nakakain niya si Julie sa mga ganyang banter nila eh. Kasi parang ang bilis niya talaga mag-isip, 'di ba? Parang kahit wala dun sa ano, kaya niya mag-isip on the spot. So yun yung magic din sa kanya na he can he can sing, he can reach high notes, he can also make people laugh. 'Di ba? So talagang grabe din talaga itong si Stel. Talagang ang tindi. Tapos, yun na nga yung room era niya, no? Talagang lahat tayo nakabantay kasi he just released his first ever EP album, Room, no, sa Warner Music. So thank you very much for giving him a chance. Talagang very ano, yung just blue pa yung color ng EP niya, which favorite color ko din yung blue. Tapos, ang ganda rin yung Room, lakas maka Michael Jackson. So, iba talaga yung ginagawa talaga nila in their solo era last year. Tapos, yung Room talaga ang ganda, di ko masabi, ang ganda rin. Di ba yung music niya? Tapos, ah, actually, no, nanghihinayang din ako kasi parang hindi na nasundan yung singles niya. Like, kasi ang gaganda ng mga kanta niya eh, dun sa Room EP niya. Di ba? Parang, wait lang, search ko, no? Grabe din talaga 'to nung na-release talagang kaagad kong pinakinggan, like totoo 'yan. Ayan, yung Anino 'di ba yung kay ano 'to, kay Pablo kinanta, Di Ko Masabi, mataas din yung Anino, eh, yung classic din, Baby You're a Classic, 'di ba parang lakas maka-pop talaga, iba-iba. Tas yung Room Strip, in fairness ang ganda. Nanginayang kasi ang konti 'no, konti ng EP niya. Sana ano, yung kay Josh kasi ang dami kasi co-written din kasi siya dun, eh, parang siya yung halos sumulat dun. Ayun. So, nanghinayang ako kasi parang ang konti lang nung EP niya, parang sana 6, 'di ba? Kasi 1, 2, 3, 4, 4 lang. Tapos yung isa kasi room strips yun. Strip. Pero grabe din talaga. Like, 'di ba? Ilang ilang weeks din 'to nasa top ng ano, top charts nung ano yung EP niya, iTunes, tsaka sa music video sa Mix and all that, no. Tsaka nanalo siya dito, guys. Di ko masabi ng best ballad. Tas Wish, kakatapos lamang, 'di ba? Yung ano kasi yung Wish exclusive, Wish ano, siya yung nanalo dun. Oh, 'di ba? Grabe din talaga yung sa votes, ayun. Ay nako, grabe ito si Stel. Parang actually guys, kaya na nila mag-solo, pero hindi talaga nila iyon, anong tawag dun, ipipiliin. Kasi feeling ko guys, talagang mahal nila tayo, mga 18, co-18 na yan. Parang hindi talaga sila mabubuwag basta't mahal pa rin nila tayo at mahal pa rin natin sila, 'di ba? Parang as long as they will cater different kinds of, food on our plate, eh meron pa rin talaga silang maihahanda, mga bago, lalong-lalo na Simula at Wakas. Simula at Wakas, talagang lagi ko naririnig 'yan. Tapos, di ko alam kung ano yung mafe-feel ko kung mapapakinggan ko na yan very, very soon. I hope you guys are also excited as much as I did as well, no? Lalo-lalo na yung mga 18 diyan na talagang 2019 pa lang, eh, talagang fan na, no? Tapos, ayan. Tapos ang ganda rin kasi nung ano niya, oh, cover, 'di ba? Style, 'di ba? Ang ganda rin. Um, ayun. So, sense of humor, talagang
ang dami ko na na-share sa inyo, 20 minutes na. I'm very sorry na medyo makatak ako, makatak. Kapampangan word data yun. I'm so sorry. Ganun, di ba? Maraming sinasabi. But I just want to share that with you guys, sa mga listeners, sa mga podcast, sa mga nanonood sa akin always. Thank you very much dahil pinarealize nyo sa akin na actually, itong SB19 kasi talaga, like, um, very ano rin na rin kasi siya, like, naririnig-rinig ko na rin talaga sila. Kaya that's when I decided na manood ng concert ng pagtatag nila, hindi talaga ako nagkamali. Hindi talaga ako nagkamali na pasukin yung mundo nila. Dahil totoong nakaka-inspire sila, nakakabilib, at nakaka-amaze talaga sila. Vocally, professionally, yung ugali nila, lahat sila very humble. Yung experience na rin guys, talagang nakakatawid sa ating mga puso at isipan, di ba? Like, every day in our lives, parang may capture talaga siya sa atin. Kaya naman nakakatulong talaga sila in our everyday lives. Like, yung iba nga dyan, di ba, nakikinig talaga sila ng music video at nakakanood sila all day long. Tapos yung mga music nila, Spotify or ano man, YouTube music, talagang yun yung pinapakinggan nila. Kaya, di ba, grabe din talaga yung saludo din natin sa kanila. And with that, thank you very, very much for watching. And yun na nga guys, mga co-berries out there. Alam niyo na, 'di ba, yung mga bias natin diyan talagang meron talagang taong magiging bias natin sa mga grupo at sa mga kahit anong grupo man 'yan, 'di ba? So may bias talaga tayo at 'yun ang ating napag-usapan for this episode 2, Usapang SB19, sino nga bang aking bias? Kaya thank you for watching. Till next time.